Balik kulungan si dating Senador Bong Revilla dahil yan sa kasong malversation kaugnay sa maanomalyang flood control projects. At live mula sa Quezon City. Ayan na, balik kulungan po ngayon itong si Bong Revilla. Sa pagkakaalam ko, no bail yung kanyang kaso. So habang nililitis po yung kaso, mananatili po siyang nakakulong. Di ba? Hayaan po natin si Bong Revilla dyan. Mukhang namimiss niya yung kulungan eh. Sino yung susunod? Jinggoy Estrada. Eto one down, Bato de la Rosa. Hindi na makakapasok yan sa Senado kasi nagtatago. Bong Revilla. Alam ko, DDS din yan eh. Dalawa na. Pangatlo, Jinggoy Estrada. Bang! Pang-apat. Sino? Cheese Escudero. May Cheese Escudero pa. Panlima. Bongo! Naku, marami-raming mga senador na DDS yung masisipa dito. 5 na, yung pagkakaalam ko lang, 5. Puro DDS yun. Sino pansasalo sa impeachment ni Sara Duterte pag nasa Senado na? Yung impeachment laban kay Sara, pag hawak na ng Senado yan, paano na? Yari ang Inday sayad ninyo. Diba? Kasi ito si Bong Revilla mga pre at Jinggoy Estrada yung katulad ni ni Diskaya. No bail yun kasi nangungumisyon po sila eh. Diba? Itong kay Cheese Escudero. Wala pa naman po, pero sa tingin ko, no bail din po ito. Diba? Kasi hindi lang naman po isang kaso yan eh. Halimbawa, sinampahan ka ng cyber libel na kaso, sample lang isang kaso lang yun. Pwede kang mag-bail sa cyber libel. Pero sa iba pang mga kaso mo, meron pong no bail dyan. Katulad ni Atong Ang, no bail. No bail po yung kay Atong Ang. Kaya po, ewan ko, hindi natin mahagilap. Hindi po natin mahagilap itong si Atong Ang ngayon. Nasaan kaya ito? Baka po may bunker din si Atong Ang, yung bail niya, sa graph niya yon. Malversation ang kaso niya ngayon. So, no bail yun. Diba? Hindi ko alam kung ilang counts yung kaso niya ngayon. No? Mukhang malala to. Si Jinggoy Estrada. Alam ko pag yan ay nalabasan na ng warrant yan, no bail din yan. 'Di ba? At marami pa pong iba. Kaya sabi nga, eto mga pre, wala daw pong nagawa yung ating Pangulo ngayon. Ano bang nagawa ni PBBM? Malalaking tao yung pinapakulong niya ngayon. Kaya yung nagtatanong dyan, ano daw nagawa ni PBBM? Mag-research naman kayo. Si Kibuloy, pinakulong. Son of God daw. Ay, nako po. Ayan, bago po tayo magtuloy-tuloy mga pre, huwag kalimutang mag-like, share, subscribe para naman po maging updated po kayo sa mga uploads natin. Tuloy po natin to mga pre. Express report si Gio Robles. Gio, nasa na ba sa mga oras na ito ang dating Senador Bong Revilla at kamusta yung naging pagharap niya sa korte kanina? Ruth, pansamantalang idedetene sa Pero bakit kaya Bakit kaya hindi nakaposas? Saan idedetene? Ruth, pansamantalang idedetene sa New Quezon City Jail sa Payata si dating Senador Bong Revilla. So doon muna siya. Magre-relax, matutulog, kakain. Pero pansamantala lang yon. Baka may paglipatan pa sa kanya eh. Relax ka muna dyan, Bong. Bong! Yan kasi nadala kasi kayo sa pabudots-budots eh. Yan si Bong Revilla, nadala kayo sa pabudots-budots yan, pasayaw-sayaw. Anak ng titing, nakulong na naman ako. Ay, nako.
Bago mag-alas 2 kanina nang dinala na siya ng mga tauhan ng Sandigan Bayan para i-turn over naman sa mga nag-aabang na tauhan ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP. Mismong si Interior Secretary John Vic Remulla ang naghatid kay Revilla. Hindi gumagana ang agimat ni alias Pogi. Nagsama na sa... Alam niyo mga pre, ang galing talaga ng ating Pangulo, no? Nagsama-sama po sila sa kulungan ngayon. Grabe. Dito sa Sandigan Bayan, pasado alas 10 kanina nang dumating ang convoy ng DILG at Philippine National Police na lulan ang dating senador mula sa Camp Crame. Kasama ni Revilla mga anak nito na sina Cavite 1st District Representative Jolo Revilla at Agimat Party List Representative Brian Revilla. Halos hindi mapaghiwalay ang dating senador at asawa nito na si Cavite 2nd District Representative Lani Mercado na maluha-luha sa ilang punto. Hayaan nyo na yung tatay nyo. Namimiss kasi yung kulungan eh. Diba? Hayaan nyo na. Total, harap din naman si Revilla. Believe din ako kay Revilla, hindi din tumatakas ha. Baka na-corner lang siguro, kaya hindi naman katakas. Baka lang, hindi ko naman sinasabing totoo. Pero hayaan nyo na yung tatay nyo kasi namimiss yata yung rehas eh. Naging mailap sa media si Revilla. Mahigpit ang seguridad at bantay sarado ang dating senador ng mga tauhan ng CIDG. Kusang sumuko sa CIDG sa Camp Crame kagabi si Revilla matapos ilabas ng Sandigan Bayan 3rd Division ang warrant of arrest laban sa kanya. Kaugnay ito sa umano'y Ghost Flood Control Project sa Pandi. Si Bato, bakla. Si Bong Revilla, hindi nagtatago. Buti pa yung si Bong Revilla sumusuko eh, no? Kumpara dyan kay Bato. Nabayot na ng tuluyan. Bulacan na nagkakahalaga ng 92.8 million pesos. Bago dalhin sa New Quezon City Jail, nagpiyansa muna ng 90,000 pesos si Revilla para naman sa kasong graft sa 4th Division ng Sandigan Bayan. So nagpiyansa siya. Sa ibang kaso yon. So, kahit nagpiyansa siya sa ibang kaso, meron pa siyang, dalawa yata yung kaso niya, di ba? Yung isa no bail yun. Yung isa may bail. Yung isa wala. Kaya kulong pa rin. Samantala munang idedetene sa New Quezon City Jail si Revilla matapos maghain ng motion to transfer ang legal counsel nito na manatili siya sa PNP Custodial Facility. Pero nitong January 6 pa, sumulat sa Sandigan Bayan si Acting PNP Chief Jose Melencio Nartate sa Sandigan Bayan, kaugnay sa apela naman ng PNP sa korte na pag-isipan o reconsider ang paglabas ng commitment order at kung itutuloy man ang pagdetene ay wag muna sa PNP Custodial Facility. Ayon kay Nartates, malaki raw kasi ang gastos ngayon ng PNP at maging sa seguridad na kakailanganin kung doon man idedetene si Revilla. Karamihan daw kasi ngayon sa mga under custody nila ay mga terorista at ang mga high value na person under PNP custody o PUPC. Sa Biyernes, ang arraignment ni Revilla dito sa Sandigan Bayan at sa parehong araw din, diringgin ang motion to transfer ni Revilla ilipat sa PNP Custodial Facility. Kanina, bago dumating si Revilla Ruth ay nagtipon-tipon din ang mga taga-suporta nito. Karamihan sa kanila galing sa Cavite at kanina nung nakausap natin sa ilang mga taga-suporta ay hindi sila naniniwala dito sa bagong akusasyon laban sa dating senador. Hindi ka naniniwala. Di harapin niya yung problema niya. Malalaman naman natin kung totoo yung inaakusa sa kanya o hindi. Diba? Pero kasi last year pa nakulong, nung panahon ni Pinoy ba yun, nakulong si Revilla. Tapos pag dating kay Digong, pinalaya, nakalaya. Tama po ba? Tama pa? Tama ba? Nakalaya, tapos naulit na naman ngayon. Kaya hindi po ako maniniwala sa mga ganyang klaseng politiko. Diba? Yung maniniwala. So harapin niya na lang problema niyan. Good luck sa kanya. Ruth, balik sa'yo. So kayo mga pre, no? Anong reaction niyo dito? Ayan, comment down below para naman po mabasa natin yung inyong mga komento dyan. Ayan ha. Bong Revilla, relax ka muna dyan ha. Diyan ka muna. Manatili ka muna dyan. Diba? Kaya mapalad pa rin po tayo mga pre, no? Tayo, katulad natin. Kumpara sa mga politikong yan. Bakit? Tayo malaya. Masarap yung buhay. Sila kasi,
di umano mga magnanakaw, nasanay sa mga ganyang gawain. Alam nilang mga kasalanan, ginagawa pa rin nila. Di good luck sa kanya. Good luck. Kaya bago po tayo mag-move sa last topic po natin mga pre. Ayan, kung bago pa lang po dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, subscribe para naman po maging updated po kayo sa mga uploads natin. Ayan. May TikTok, may Facebook po tayo dyan. Kompleto po yan.